Ano? Okay, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa pagsalakay sa aklat po ng Romans chapter 3. At dito po, nung nakaraan ay atin pong na pagwari-wari ang sabi noon ay wala kahit isa. Pero yung salitang yun, mga kapatid, ay general consensus po ni Paul, no? Dahil mula nung ibinigay ang kautusan, para bang baliwala ito, walang nakasusunod ng tama o walang nakasusunod ng eksakto. Nagkakaroon na, yun nga sinasabi ng batas, huwag mo dadagdagan, huwag mong babawasan kasi ang salita ng Diyos is always exact, yan mga kapatid. At dito nga nagkaroon ng problema, sabi rito, Hudyo ka na pero hindi ka nakahihigit sa mga hintil. Pero sabi nga rito mga kapatid, sinabi rin ni Paul, maganda rin na maging Hudyo kasi kung tutuusin, lahat ng karapatan, lahat ng pagpapala bilang mga pinili ay sumaka nila. Pero dahil nga po nagkaroon ng problema, mga kapatid, nabanggit ulit doon na wala na isa man sa kanila ay karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon. Pero lilinawin pa po natin yan sa mga susunod pa mga talata kasi medyo malalim po ang ibig sabihin niya. So, nagpapatuloy po tayo sa Romans chapter 3. Ganito po ang ating mababasa. Sabi rito, verse 9. Ano nga? Tayo pa mga Hudyo ay nakalalamang sa mga hindi. Sumagot naman po, hindi, sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Saglit tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon. Makapag-aaral ng iyong mga salita, gabayan mo ako bilang iyong tagapanguna at ganoon din ang aking mga kapatid na rito. Buksan mo ang aming mga puso't isip upang malayo pumasok ang spirito ng karunungan, better understanding ng iyong mga salita. Pagkatapos po namin mapag-alamang lahat ng ito, mga po ay lalo pong tumibay ang aming pananalig sa iyo. Maraming salamat sa pagkakataong pinagkalooban po ninyo kami ng panahon upang magsama-sama bilang katawan mo at ng patuloy na nagpapalakas sa amin ng iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen. And Amen. Ang talatang ito, no, yung walang matuwid sa verse 10 na hindi natin kilala, ay mababasa rin ninyo sa aklat ng Awit chapter 51 verse 3. Tingnan muna natin ang pinaka-konteksto nito, no? Kasi sabihin, di si Abraham, di pala matuwid. Di si Moses, hindi pala matuwid. No? Meron po kasing tinitingnan dito sa aklat ng Awit chapter 51. So mahalaga na, tingnan muna natin yung konteksto niya. Bakit nabanggit yun? Actually, mga kapatid, ang aklat ng Awit ay isang awit, no? Na kinumpos po ng isang kaluluwa, tuloy kayo, ng kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan. So ito po yung teksto niyan na kinuha nila sa chapter 51 ng Psalms. At yung nagsinuha po ron ay babasahin natin ako. Ang sumulat nito, sabi rito, ang awiting ito ay ginawa ni David. So si David, matapos siyang pagwikaan ni Propeta Nathan o Nathan tungkol kay Bathsheba. So, ang konteksto nito mga kapatid, na-attract si Haring David kay Bathsheba, no? Sa istorya ng mga hari. Ganito ang kanyang pagka-awit. So, inaawit ko ito, hindi ko po alam ang tono dahil ito po ay isang Hebreo, pero basahin na lang, sabi na ni David, ako'y kaawaan mo, ako'y kaawaan. Hari po ito nagsasalita, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Dahil nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba nung time na yun. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, yun yung wording, no? At ang nagawa ko hindi mo nagustuhan.
Kaya may matuwid ka na ako ay hatulan, marapat na ako'y iyong pagsahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Nung ipinanganak siya, masama na raw siya. Makasalanan na nang ako'y isinan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko yun ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong halapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang pagkahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo, lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manlubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabanto. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais ang mga paghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, ay karapat-dapat at ang mapagkabubang puso'y mapagtapat. Verse 18, iyong kahabagan, O Diyos, ang sayon. Diyang Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Walang matuwid, walang isa. Bakit daw? That is the general thinking kasi ng mga Hudyo, no? Na sa sinapupunan pala, pinagdiliga pala, kasi nandun na nga yung kasalanan. So yun yung general ng tao na kaya sinabi na walang matuwid, walang kahit isa. Kasi ang tingin nila doon, yung kasalanan nagpapatuloy pa rin. Naintindihan mo? Hindi siguro ang isang dahilan kung bakit ang Catholic tradition ay sanggol pa lang, binibinyagan na, binuhugasan na. Tama? Binuhugasan na sila. E nagagalit tayo kasi sabi natin, mga born again Christian, bakit po? Dapat alam mo na may kasalanan ka. Nagsisisi ka raw muna bago bautismuhan. Di ba yun ang ating pag-aaral? Pero dito makikita mo, mga kapatid, ang responsibilidad kasi nung magulang sa anak. No? Magulang sa anak. Na wala kang magagawa na kahit ikaw, halimbawa, malinis ka na. Tapos yung anak mo yung pinagpupuntis, yung puwersa kasi ng kasalanan, makikita mo na, tama sabi niya, sa pagsilang pala, makikita niyo na nandun na, nagsisimula na siya. So, nasa ng magulang na gabayan yung anak para hindi siya matuluyan. Kasi pa yan, sa panahon natin, kahit ang mga bata, nagsisimula na eh. Hindi naman sila tinuturo ng kalokohan. No? Hindi naman sila tinuturo. Pero makikita mo parang pusa. Parang pusang dumarating. So, anong trabaho natin? Mga magulang, gabayan ang inyong mga anak. Amen. At wala tayong, yung general consensus nila, kaya ganito yung walang matuwid, walang kahit isa. Huwag natin ito i-interpret ang wala sa konteksto, mamamali talaga tayo. Kailangan tingnan mo, bakit sinabi yun? Yun. Na-realize yun. Na-realize yun ni David. Ano na si David? Diba? Sabi natin, si David ay isang tao ayon sa puso ng Diyos, after God's own heart. Pero doon niya, nung maliit pa siya, wala namang problema. Nung lumaki siya, doon niya na-realize. Ano na-realize niya? Pwede ka pa rin magkamali. Pwede ka pa rin magkasala. Nandun yung puwersa yun. Amen? Kahit binigyan na ng kautusan, ng batas, kulang pa rin, nagkakamali pa rin. At siguro naman, nararanasan natin yan eh. No? Kahit na ako pastor, kahit na sino ka pa mang lingkod ng Diyos,
dumarating ang punto ng puwersa ng kasalanan. Ano sa'yo? Nasa sa'yo na yun kung paano mo sila haharapin. At kung sakali man, no? At kung sakali makatulad ni Haring David, na sa kahit anong ang pag-iwas mo, natukso ka pa rin. Si David kasi natukso Nagmamakaawa si Haring David na siya ay patawarin. Magandang magandang punto. There is nothing and no one is perfect sa panahon natin. Totoo po yan. So, kinakailangan talaga sa totoo lang ang patuloy o continuous na gabay ng Panginoon Diyos. Kasi ang kalaban, ang kaaway, ang espiritu ng kasamaan, kasalanan, nandiyan dyan. Diyan na lang sa pagdadrive. Ang ganda-ganda mo naman mag-drive. Kasabayan ka ng isang mga buwisit na mga road, bigla kang gagawin, kakatin ng ganito. O, pag may hinahin ang pakontrol mo, mapapamura ka talaga. O kaya, magugulat ka, okay, sasama loob mo. Maaari nga lang wala na silang lahat, pero wala akong magagawa Kasi sila, hindi pa rin sila nakakaunawa. Kaya mo, pag nakaunawa na yun, magiging maayos na. Kaya nga yung espiritong yan, mga kapatid, kaya sinabi doon, in general talaga, walang matuwid, wala natin magagawa doon. Kasi hindi naman po natin hawak ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga mahalaga na magtiwala tayo sa Panginoon. Siya nakaalam, siya ang magbibigay sa atin ng instruction kung ano ang ating mga gagawin, whether in times of danger, in times na, sige, tuloy ka. Yung mga yan ay, so ganyan po yung sinabi. Tinan niyo rito verse 11. Sa Romans 3, verse 11. Paliwanag, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ano? Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. It is a reality po, mga kapatid. Kaya kami, nagsisharing kanina doon sa sasakyan Kung parang ang tao, wala na yata ang Diyos Meron silang panggastos, meron silang pang perang ginagamit sa mga kalayawan, di ba? Pamamasyal. Pero pagsisimba, wala na. Mas marami pa yung minsan nagdadaan kami sa sabungan. May Kristo rin kasi sa sabungan Diba may Kristo rin? Mas marami pa yung umatin doon kasi sa apatin dito. Mas marami yung sigaw na sa pula, sa puti. Kasi sa kasalanan, hindi nila na-realize yun. Well, that's life, mga kapatid. At makikita natin ang realidad, mga kapatid. Oo, may Diyos, may mga gawain para sa Diyos, pero sad to say, mga kapatid, in general talaga, mas marami ang hindi nag-acknowledge na may Diyos na dapat mong sambahin sa loob ng isang linggo. Ayan nga. Ang lahat, yung wording ni Paul, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Hindi ko gusto yung salita yun No? Tapos sabi, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. You see, sa kasalukuyan nating psychological thinking, ang mabuting masama ay parang depende na lang sa isip ng tao. Meron kasi yung isang tao, sa kanya mabuti yun sa iyo masama. At sabihin mo siya, wala kang pakialam. Kanya-kanya tayo. Yun ang ngayon Yun ngayon ang filosofiya sa modern age. Nung araw kasi, hindi po gano'n. Alam nyo, nung araw kasi ang mga Hudyo, collective thinking sila. Pag sinabing collective, iisa lang ang isip. Iisa lang ang gawa. Ganun po sila as a nation. Pero kahit ganun sila, marami pa rin ang lumilihis. Nagbabago, nagdadagdag ng filosofiya. Itong kasalukuyan nating kalagayan ay tawag dito, pagsasama-sama ng iba't ibang filosofiya ng daigdig. No? Yung tawag dito yung agenda ng United Nations. Di ba? Pagsama-samahin ang
ang buong bansa. Magkaroon ng isang patakaran, tawag doon sa unilateral agreements, nang sa kung ano yung napagkasunduan, yun ang gagawin. Amen. Pero magtataka ka kahit na yung ibang membro niya, pinapatupad pa rin nila yung kanya-kanya nilang mga patakaran. Parang sa trabaho rin. Di ba mga kapatid? Meron tayong general manager, merong personnel manager, merong service manager. Bakit may mga ganun? May kanya kasi linya. Amen? Kahit sa top management, like for example, ang mga may-ari, hindi rin naman yan nakakasundo-sundo. Sa pagpapatakbo ng negosyo, kung negosyo pag-usapan. Kahit nasa education, mga teacher, hindi naman pare-pareho ng style ng pagtuturo. Yung iba, ibang pinasupihan nila, iba style ang ginagamit. Kahit sa magkakaibigan, kahit sabihin mo best friend niya, magkaiba pa rin kayo ng isa ng prinsipyo at paniniwala. Ganun lang yan. Yung pagkakaroon ng unilateral ng kaparehas, hindi na kaya nangyayari. Pero nung araw, nung tawagin ng Diyos si Abraham, yun ang pagpapatupad. Kaya nagsisimula sa pamilya. Kaya ang bilin ng Panginoon, kila Abraham, huwag kayong mag-aasawa ng taga-ibang bayan. Kasi pag nag-asawa ka ng taga-ibang bayan, yung mga asawa nun ang magyayakag sa iyo sa kanilang mga sariling patakaran ng prinsipyo. Nilabag nga yan ng mga Israelites, nag-asawa sila ng mga foreigner. So what happens? Nagkaroon po ng mixed culture, at yan ngayon nadamay na tayo mga kapatid, lalo sa Pilipinas ngayon. Sabi ng iba, bakit daw ang mga bagong bata ngayon, mga pogi, matatangos ng ilong, ang mga tisay, ay paano? Noong araw ng panahon natin natin, bihira po mapakasawa yung mga foreigner. Ganun pa yan eh. Kaya karamihan sa atin, mga kayong manggi, ang kulay, mga paho, yan ang original natin. Dalang ating mga ninuno ay mga aborigines, di ba? Mga Aita, yan pa eh. Mga natural yun. Pero ngayon, dahil nagsipag-uploadan na, nag-asawa ng ganito, uuwi kayo dito maninirahan. So, napupuna kami na, mga mistiso-mistisa na ngayon ang mga kabataan. At darami pa yun ang darami. Dahil nga yung tawag natin, crossbreeding ng bawat bansa, tuloy-tuloy na yan. Yan ang isang dahilan kung bakit maging ang religion natin nagkalabu-labo na rin. Kasi yung kanilang kultura, yung patakaran nila doon, i-adapt, ilalagay dito, yan, pagkakahalwalo na. Pero nung araw, hindi po ganun mga kapatid. Pili na pili niya ng Diyos. Kaya nga pinili niya yung bansang Israel. Pero ang malungkot, kahit ganun na nangyari, sinuway pa rin. Kaya nabanggit ulit ni Paul, sabi nito, in general talaga, wala eh. Wala. Yan ang fact na mahirap tanggapin, pero tanggapin natin kasi yan ngayon ang nangyayari kahit saan. Ang sabi rito, ang lalamunan nila ay, tulad ng libingang bukas, ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya, tila nila'y makamandag na parang ulubong. Puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig, matulin ang kanilang mga paa sa pagbubo ng dugo, parang dinaraanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi pa nila alam ang daan ng kapayapaan, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Maraming nag-o-observe ngayon doon sa presence ng crime. No? Kung pumatay raw ganito. Pero, tandaan natin, panahon pa ni Abel at Cain, yung first murder meron. Ang patakaran sa dikdik na ito, ang sitwasyon hindi po nagbabago. Paulit-ulit lang. Ang kasalanan naman, paulit-ulit lang yan. Iba-ibang version lang. May modern. Iba-iba. Dati pasaksak-saksak lang. Kasi ang patayan puro
tawag ko, kutsilyo, di ba? Espada ng time na yun. Amen. O, di napapatayan din. Medyo, kung ano ng kaunti, na-invento yung atomic bomb. O di bombahan ang ngayon ng patayan. Ngayon na-invento yung nuclear bomb. Tama, yung mga bomba na. Patayan pa rin. Ganun din eh. Tapos na-invento naman ngayon yung, ano na ngayon ang usong patayan? Inaano na ngayon yung AI, di ba? Yung artificial intelligence, mga robot na ngayon na dinidevelop. Tapos, ang mga sasakyan nun, naglalakad lang ng tao. Kaya sabi ko rin, nung araw, mahirap magsimba. Pupunta ka pa ng Jerusalem, lalakarin mo para makapagsimba. Eh, wala pa namang sasakyan masyado nun. Although na-invento na yung wheels, yung gulong, eh, kaunti lang ang meron nun. Mga correct charges na. Eh, ngayon, ang ina-invento na paano lilipad. At meron na pala nun. Yung mga parang drone, may 4 na hélice, lilipad na. Tawag ko ni air taxi na. Sabi ko, kawawa naman kayo, pagka nakakabili ng maganda sasakyan. Pag nakabili na sasakyan, hindi na uso sa lupa, nandun na lahat. So, nag-i-improve yung ano ng natin. So, pati ang time ng pag-ano niyan, kaya nga sabi doon sa pinagkakaguluhan nilang tatak ng Antichrist, di nila malaman kung ano mangyari. Sabi na 666, may nagsasabing 696, o 636, kung ano naman, dahil maliraw. Sabi ko, nako, huwag nyo nang pag-anawin niya, dahil ang alam ko dyan, matagal na, nakahanda yung lahat niya. At ang experiment, no, pandemic, may eksperimento tayo, di ba? So, makita lang ng virus, pwedeng patayin ng ano, at kung ano pa yun, marami pang darating dyan mga kapatid. At yun na nga sinasabi natin, na ang tao, wala na siyang iniisip. Kaya ako nga ba, bakit gano'n ang ano? Nagsimula yan kay, ang isa sa pamilya na ano natin, si Hitler, no? Si Hitler. Si Hitler kasi, ang nasa sa isip niya, a perfect generation. Gusto niya lahat magaling, ano. So lahat na magagaling na mga Indian, kinukuha niya yun. Tapos nagalit siya ngayon sa mga Hudyo. Di ba? Naalala niyo, nagalit siya sa mga Hudyo. Ginawa niya, gusto niyang patayin lahat ng Hudyo. Kaya ngayon, 6 billion Jews yata napatay niya mga kapatid. Nagalit niya kasi ang Hudyo ayaw na ganong patakaran. At alam pa ninyo, hanggang ngayon, even the United Nations, galit sila sa bansang Israel. Galit po sila. Yung may gera kayo doon, hindi sila papos sa ginagawa ng Israel ngayon. Pero ang Israel, kita niyo naman, dahil ngayon ang pinakamatigas na ulong bansa, ay kung ano yung sa kanila, matutupad nila yun. At makikita niyo yung advancement ng Israel. Doon ako nagtataka sa kanila, isa sila sa pinakamaliit na bansa, pero pagdating sa talino, nasa kanila halos. Si Einstein, di ba? Israelita yan, yung mga matatalino, nasa kanila galing yun. They have the best weapon and equipment pagdating sa gera, sa kanila yun. Kaya hindi yan. Ay, syempre, gagawin nila yung Panginoon. Pero, tandaan natin ang sabi rito, kahit Hudyo ka, pagdating sa pananampalataya, pantay-pantay na tayo, yung mga taong yan, mga kapatid, may batas na ng Diyos, pinili na ng Diyos, pero nagkakasala pa rin. Hanggang ngayon sa Israel, hindi pa rin nila tinatanggap ang Panginoon sa Kristo bilang Mesiyas. Hanggang ngayon. Nagkaantay pa rin sila ng darating. So, ganun mga kapatid. So, what happens, mga kapatid? Tuloy natin dito. Kaya itong thesis kasi itong Romans chapter 3, sa bandang uli sa verse 19, ngayon nalalaman natin, verse 19, ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito upang walang maidahilan ang sino man at managot lahat sa paghukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao ay hindi na dahil sa gawa ayon sa kautusan, yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa magitan ng kautusan. Ito ngayon ang pinakamabigat na nangyari. Binigyan ng Diyos sa kautusan ng Israelite para iayos sila. Amen. Yun ang ano, every kind of law, kahit anong batas, sa Diyos man o sa ano man, yan ang itinakda para magkaroon ng kaayusan at guidance, mga kapatid. Pero ang malungkot, hindi yan sinusunod ng karamihan. At ang maganda lang sa kautusan, kapag hindi mo magbinailit yung kautusan, wala itong epekto sa iyo.
Wala siyang epekto. Yun ang hindi nakita ng mga Israelite. Na ang talagang ng Diyos yan, bigyan sila ng guidance kung ano ang dapat nilang gawin sa buhay nila dahil sila ay pinili ng Panginoon Diyos. Pero marami ang hindi sumusunod. Kaya saklaw sila ng kautusan. Sinasabi nito, tayo mga hindi naman tayo saklaw ng kautusan. Amen. Hindi tayo saklaw ng kautusan nila. In fact, kahit sa nyo tignan, may sarili tayong constitution. Yun ang ating sinusunod. Amen. Sa amin nga, gano'n ang patakaran sa barangay. Pag hindi katagaan sa amin, hindi namin pwedeng apply yung rules and regulation namin. Kasi sa lupon nga ako, pag tagasal ka, pag ako po'y taga-barangay sa Juan, doon ka pupunta. Naintindihan niyo mga kapatid? Reality, hindi siguro pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ipinakita niya sa akin paano ang pagpapatupad ng batas sa tamang paraan. At doon ko nakita na marami pala talaga ang hindi nakaiintindi pagdating sa batas at kung paano ito ipatutupad. Sabi nga ng isa, gusto ko pong idemanda ito sa violence against children, women and children. Bakit? Siyota mo ba siya? Siyota mo ba siya? O asawa mo ba siya? Sabi niya, hindi po. Hindi mo pwedeng i-apply yung batas. Ganun po ba? Hindi ko po alam. Sabi ko nga minsan, sa dami ng batas na pinairal natin, batas ng Diyos at batas ng lipunan ito, doon ko na-realize mga kapatid, kaya pala hindi nasusunod yan ng karamihan, hindi nila naiintindihan na meron ganong batas, una, at pangalawa, ganun pala dapat ang batas. Ang sabi rito mga kapatid, kapag may batas, pailalim na yan. Wala naman po yatang bansa sa daigdig na walang sariling konstitusyonal na batas. Lahat ay mayroon. Susunod tayo. Amen. Yan po na dalas kung bakit halimbawa gumawa siya ng krimen sa isang bansa. Di ba? Tulad sino yung babae? Walang magawa ang Pilipinas. Sino ba yun yung babae na nanuwa ng drugs? Si Pinoso. Hindi siya natin basta-basta maabot kasi under siya ng batas na doon siya nahuli. So, kinakailangan mag-usap ang dalawang bansa, magkaroon ng mga agreement para ma-interlipat si Miloso. Kaya nang dumating si Miloso rito, under na siya ng batas ng bansang Pilipinas. Pero, nakaugnay pa rin siya doon sa batas ng Indonesia. Ano ba yun? Siya na bansa doon. So, sabi ko, ganun palang application yan mga. The same din sa atin. Okay, may batas tayo, pang-tao, sarili natin sa Pilipinas, sa opisina natin. Pero huwag nyo kalimutan, may batas ang Diyos. At yung gusto kong i-remind na hindi mo dapat hindi mo dapat kalimutan yung isa at sundin yung isa. Dahil ang alam ako mga kapatid sa bandang huli, halos lahat ng batas sa buong mundo, nakapaten po sila sa batas ng Diyos noong unang panahon. All existing laws, no? Meron silang pinagpasihan. Saan nila pinagpasihan? Magugulat kayo. Pinagpasihan nila sa human rights, sa love of God, sa kaayusan ng buhay mga kapatid. At karamihan din yan, sila sa ng family. At sa nagkulang mo ng pamilya, hindi po ba sa Diyos? Kaya nga, ang godly family, nagiging maayos ang kanilang buhay. Walang problema sa kanilang batas, walang problema sa kanilang lipunan. Ano ba nang gawin nila? Bakit? Nakuha nila yung pinaka-basic, yung foundation. At ito po yung batas ng Panginoon. Kaya sinasabi rito ni Paul, anong kahigitan ng Hudyo? Okay, kayo yung pinili ng Diyos. Sa inyo, na hindi pinili ng Diyos, pero sinusunod naman ninyo yung sinasabi ng batas. Alin lang mas matibay nga naman? Yung may batas na hindi sumusunod o yung walang batas na sumusunod naman? Doon sa walang sariling batas. Yun ang ano dito.
Amen. Okay, di may problema po. Ano? Batas na hindi sinusunod. Ito ngayon na solusyon. Itong susunod natin. Verse 21. Ngunit ngayon, naihayag na ang pagpapawala sala ng Diyos sa mga tao. Ito hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan ng propeta. Okay, ito maganda. By now, righteousness is without the law. Without the law na. Ano? Binigyan ng law ng Diyos ngayon. Parang baliwala yung law. Pero, tingnan muna natin. Being witnessed by the law and prophets.